Sa mga oras na ito, ay naisip ni Elizabeth na bagamat ang tinutukoy ni Liping sa kanyang mga sinasabi ay tungkol sa kanyang mga alagad, pero ang katotohanan ay naisip niya na ang lahat ng ito ay para tulungan siya na maunawaan ang mga bagay-bagay. Kaya dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na kailangang mag-alala ni Liping dahil nauunawaan na niya ang mga intensyon ni Liping, kaya hindi na siya mapaparanoid pa at mag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa kanyang mga sinasabi. Sa kabilang banda, ay sinabi naman ni Liping sa kanyang mga tauhan na, gaya noong una silang nag-usap, ay sinabi na niya sa kanila na gusto lamang nila ni Elizabeth na magtungo sa isang hot spring, at hindi niya inaasahan ang ganito ka-engranding hotel at serbisyo na ginawa nila para sa kanila. Pero sa kabila nito, ay tila napansin niya na sobra naman ang kanilang ginagawa dahil hindi na sila comfortable ni Elizabeth sa kanilang pagiging sobrang maasikaso. Kasunod nito, ay tinanong niya si Elizabeth kung maging siya ay ganoon din ang naramdaman. Kasabay nito, ay naisip din niya na mukhang nagawa naman niyang maipaliwanag ng mabuti kay Elizabeth ang mga nangyayari, sa gayon ay hindi na ito magalit pa. Samantala, bilang tugon naman, ay sinabi lamang ni Elizabeth na nauunawaan na niya. Pagkatapos namang marinig ang mga sinabi ng dalawa, ay naisip ng grupo na ang hot spring hotel na kanilang pinaghirapang mabuo gamit ang lahat ng kanilang kakayahan ay hindi pa rin pala kasing husay ng isang maliit na hotel sa paningin ng hero. At maging ang kanilang serbisyo ay nagdulot pa nga ng hindi pagkakomportable sa kanilang dalawa. Kaya naisip niya na marahil ang mga Diyos na katulad nila ay hindi na talaga kailangan ang mga langgam na gumawa ng mga bagay para sa kanila, at wala silang ka-idea sa katotohanan ito. Kaya sa pagsasaisip ng lahat ng ito, ay tinanong ng Sword Saint si Liping kung ano ang solusyon na pwedeng gawin nila para makabawi sa kanilang pagkakamali. Habang nanginginig naman ang grupo na hinihintay ang tugon ni Liping, ay awkward na sinabi ni Liping na heto na naman sila sa pag-iisip ng mga exaggerated na bagay. Pagkatapos nito, ay sinabi niya na dahil nandito na rin lang naman sila, ay samahan na nila sila na maligo sa hot spring na kanilang ginawa. Nang marinig naman ito, ay masayang tumugon si Pisces at tuwang-tuwang sinabi na pumapayag siya. Sa kabilang banda, nagulat naman si Annie at si Isabel at nag-aalalang napatanong kay Liping kung hindi ba kawalan ng respeto sa kanila kung sasamahan nila silang maligo. Habang nagugulat na pinagmamasdan naman ni Elizabeth si Liping sa biglaang desisyon niyang ito, ay sinabi nito na mayroon siyang inihandang plano, at kung hindi sila magkakaroon ng sapat na pahinga, ay baka hindi nila kayanin kung ano ang mangyayari sa gabing iyon. Sa kabilang banda, ang grupo naman ng Dwarf King, ng Sword Saint, at ni Elder Boss ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang naririnig at patuloy na nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng hero. Kasabay naman nito, ay naisip ni Liping na sa isang hot spring na katulad nito ay hindi dapat mawala ang isang bonfire party sa gabi, kaya dapat lamang na magkaroon sila ng barbecue sa gagawin nilang event sa gabing iyon. Kasunod nito, ay sinabi niya sa grupo na magiging mas masaya sila kung sasamahan nila sila. Matapos namang marinig na muli silang may istorbo ng grupo ng mga tauhan ni Liping, ay naisip ni Elizabeth na naabot na niya ang creation stage, kaya sa kanyang palagay ay hindi na niya kailangan pang makihalubilo sa mga nilalang na ito. Kaya sa pagsasaisip nito, ay sinubukan niyang tumutol sa plano ni Liping, pero agad naman siyang pinakalma ni Liping at sinabi na magtiwala lamang sa kanya. Pagkatapos nito, ay binulungan niya si Elizabeth na mayroon siyang gagawing surprise sa gabing iyon. Dahil dito, ay agad na namula ang mukha ni Elizabeth at sinabi na bahala na si Liping kung ano ang gusto niyang gawin. Kasabay nito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya makikialam sa plano ni Liping at hindi na rin siya mag-iisip kung ano man ang kanyang binabalak gawin. Samantala, masaya namang nagtanong si Pisces kay Liping kung mayroon ba siyang dalang extrang bathing suits dahil wala silang dala. Sinaway naman siya ni Isabel dahil sa kanyang palagay ay masyadong nakakahiya ang kanyang ginagawa. Nagmungkahi naman si Annie na tutulong siya sa paggawa ng mga damit para sa kanyang mga kasamahan, pero kinontra ito ni Elizabeth at sinabi na hindi na niya kailangang gawin iyon. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, ay biglang nagbago ang kanilang suot. At dito nga, ay makikita ang Dwarf King at si Elder Boss sa kanilang bagong kasuotan. Pagkatapos nito,
ay si Pisces naman at si Isabel sa kanilang swimsuit, na sinundan din agad ni Annie at ng Sword Saint. Matapos namang makapagpalit ang grupo, ay pinalabas na ni Elizabeth si Amelia para makisali na rin sa kasiyahang ito. Pero matapos itong lumabas, ay agad itong yamakap sa kanyang amo at nagsimulang maglamang dito. Samantala, habang pinagmamasdan ni Pisces ang mga nangyayaring ito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na talagang marami pa siyang hindi alam sa labas ng mundo. At ngayong araw pa nga, ay nagawa pang magalit sa kanya ni Elizabeth dahil sa kanilang maling pagkilos. Pero sa kabila nito, ay hindi siya pananghinaan ng loob at sa halip ay sinabi sa kanyang sarili na hindi siya susuko, dahil balang araw ay magiging isa siyang napakalakas na magician gaya ng kanyang sister Elizabeth. Oy mga lods, saglit lang ha. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi andito pa rin kayo nanonood, at kung gusto nyo suportahan ako at the same time makakuha ng something useful, check nyo yung link sa description. Isa to sa mga products na sobrang recommended ko, ginagamit ko rin to personally kaya sure ako na magugustuhan nyo. Kapag ginamit nyo yung link ko, malaking tulong na yun para mapatuloy ko pa ang paggawa ng ganitong content para sa inyo. So kung interesado kayo, click nyo na yung link sa baba, and let me know sa comments kung nagustuhan nyo o kung may recommended product kayo. Salamat guys, balik na tayo sa video. Samantala, masayang sinabi naman ni Leping na, dahil ang hotel na ito ay bunga ng kanilang pagsisikap, kaya nais niyang imbitahan silang lahat na samahan sila sa kanilang pag-e-enjoy, sa gayon ay matamasa din nila ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Matapos namang marinig ito, ay nagsimulang tumulo ang luha ng kanyang mga tauhan, at dito nga ay sinabi ng Dwarf King na, sa ilang daang taon niya na nabubuhay, ay hindi sumagi sa isip niya na totretuhan sila ng Demon Queen at ng Legendary Hero bilang kanilang kapantay. Si Annie naman, ay sinabi na bukod sa hindi sila sinisi ni Leping sa kanilang pagkakamali, ay inanyayahan pa sila nito na maligo kasama nila sa hot spring. Si Elder Boss naman ay sinabi na hindi sila karapat-dapat sa ganitong kabaitan ng Legendary Hero. Si Isabel naman ay sinabi na ang paraan ng pag-iisip ni Leping ay masyadong mataas ang level kumpara sa mga ordinaryong taong katulad nila. Samantala, ang Sword Saint naman ay biglang napaluhod at sinabi sa kanyang sarili na hindi iyon sinadyang halon ng kabaitan at paghihigpit, dahil para lang siyang isang nakatatanda na tinatrato silang parang mga batang nagkamali, may halong pagkawalang pakialam, lamang, at pasensya. Hindi siya nagtuturo na parang mas mataas, kundi sumusuporta siya ng pantay-pantay. Nang marinig naman ang sinabi niyang ito, ay sumagot si Annie at sinabi sa Sword Saint na nauunawaan niya ang kanyang nararamdaman. Dahil gaya noong nagtitinda siya sa kalsada, ay lumapit sa kanya si Leping upang tanungin ang presyo ng kanyang tinitinda. Kaya sa palagay niya, ay talagang pantay-pantay ang pagtrato sa kanila ni Leping at hindi niya tinitingnan ang sarili niya bilang nakatataas, gaya ng isang Diyos. Pagkatapos nito ay sabay-sabay silang napatingala at nakita si Leping bilang isang nagliliwanag na nilalang na tumatayong ama nilang lahat. Samantala, habang patuloy na umiiyak ang kanyang mga alagad, ay awkward na napangiti si Leping at sinabi sa kanyang sarili na sa kanyang palagay ay nagsisimula na namang mag-overthink ang mga taong ito, at ito marahil ay dahil sa napakalakas na presensya ni Elizabeth. Kaya, para baguhin ang mood sa paligid, ay tinanong na niya si Elizabeth kung pumapayag na rin ba siya sa kanyang mungkahi. Agad namang tumugon si Elizabeth at sinabi na okay lang sa kanya. Dahil dito ay agad na sumigaw si Leping, sinasabing simulan na nila ang kasiyahan. Kasunod nito ay makikitang nagre-relax na ang grupo sa kanya-kanyang lokasyon sa hot spring, habang ang Sword Saint naman ay nakapokus sa kanyang pagtitraining. Habang ginagawa naman niya ito, ay biglang may tumamal na tubig sa ulo ni Amelia. Dahil dito ay naiinis niyang tiningnan ang pinagmulan nito, at dito ay nakita niya si Pisces na may tusong ngiti gamit ang kanyang bagong imbensyon na water gun. Hindi naman nagpatalo si Amelia at agad na ginamit ang kanyang fire breath para labanan ang mapang-asar na si Pisces. Samantala, si Elder Boss naman ay halos lumuwa na ang mata, iyon pala ay dahil sa pagmamasaheng ginagawa sa kanya ng isa sa mga manika ni Annie, na binabayo siya na parang wala ng bukas. Sa kabilang banda,
Ang may-ari naman nito na si Annie ay nagre-relax lamang habang nakasakay sa isa sa kanyang manikang panda. Sa isa naman sa mga hot spring ay makikita ang mga disciple ng Sword Saint na ngayon ay nakalutang na, dahil marahil sa hindi nila kinaya ang kapangyarihan na taglay ng mga ito. Habang patuloy namang nag-aaway si Amelia at si Pisces, ay makikita din na nagre-relax lamang si Leping at si Elizabeth at masayang ini-enjoy ang sandaling iyon.